Tulong Patrol! Pag bago nga po ako matulog, sabi ko nga palagi kong kinakausap na, Panginoon, pagagalingin niyo po ba ako? Sabi ko, kung pagagalingin niyo po ako, pagalingin niyo na po ako, pag hindi po, kunin niyo na po ako. Ang hirap po. Buhay nga po ako, pero yung grabe yung hirap. Sa unang bahagi ng ating kwento, nakilala natin si Michael Jacoba, isang dating talent coordinator na 3 taon nang hindi nakakalabas ng bahay. Nagsimula lamang ang lahat sa simpleng kalyo sa paa hanggang tuluyang maging dahilan ng kanyang pagkakakulong sa 4 na sulok ng tahanan. Ano po, na-infection po siya, nagsimula po sa paltos ng paa. Tapos po, yun po, marami naman po akong ininom na gamot hanggang naubos nga po yung ipon ko nung araw. Tapos hanggang ngayon po, hindi pa rin po maalis yung pamamaga po eh. Kaya hindi po ako makalakad, hindi po ako nakakalabas ng bahay po. Eh, hindi naman po ako makapagpagamot dahil wala pong kakayahan, wala pong pera. Yun po, tapos wala po kasama sa buhay po. Kaya ang hirap po eh. Tinitiis na lang po. Kanino nyo po tinry o sinubukan na humingi ng tulong o lumapit? Ay, marami na po. Baka magalit po kahit sa barangay po dito. Tinry ko po, nag-reply po. Tinanong po address ko. Hanggang ngayon, wala naman po eh. Wala ko kayong tinry na congressman kay Tulpo o sa ibang Nag-try konsehal po ng ako district eh, nyo? wala eh. Hindi naman po ako sayang nga po nung nakaraan, nagbigay parang ayuda yata po yung binigay. Tinawagan po ako dito, kunin ko raw po sa may Commonwealth. Hindi naman po ako makapunta. Ayun, nasayang lang po, hindi ko po nakuha yung Ang dating yapak ng pagsisikap, ngayoy yapak ng pag-asa na muling makabangon. Paano nyo po kinakaya lahat ng pagsubok na meron kayo ngayon? Humingiti na lang po. Wala po eh. Yun, swerte po, may nagbigay sa akin ng cellphone. Doon na lang po, ng mga motivation na yun, doon na lang po kumukuha ng lakas. Tapos sabi po, palagi kong iniisip, sabi ni Vice nga po na, ang problema, pag walang solusyon, huwag mo problemahin. Tama naman po. Kaya yun, hingitian mo na lang talaga. Matapos may palabas ang kwento ni Michael Jacoba, agad tumugon si Tatay Rani sa ere. Ayan, Harold, total, nanawagan sa atin yan. Nakita natin ang sitwasyon. Si Michael, Si tay. Michael, sige, tutukan mo, paggamot natin. Hingihan natin ng personal na tulong si Doc Luis Go. Yung grupo ng mga doctors na nag-ano sa atin para malaboratory siya at ma-check up kung ano talaga ang sakit niya. Bilang tugon sa panawagan ni Tatay Rani, lumapit kami kay Dr. Ricky Habison ng Philippine Heart Center upang maunawaan ang tunay na kondisyon ni Michael at ang mga dapat gawin sa kanyang kalagayan. Yung kanyang condition kasi is debilitating. Ibig sabihin, hindi siya makapagtrabaho. So, dapat malaman natin kaagad. Kasi pag hindi natin nalaman, baka magkaroon tayo ng multi-organ failure. Baka hindi lang atay, hindi lang kidney, baka pati puso. So, kapag ganyan, malaki ang impact nito. So, kailangan malaman natin kaagad ang kondisyon ni Michael. Actually, marami naman tayong centers ngayon na nag-o-offer ng libreng eksaminasyon. At pati nga ako lilibro ko yung konsulta ko dyan Gusto ko lang, interesado ako sa case ni Michael. Gusto kong makita yung case ni Michael. So kung may pagkakataon, may examine natin si Michael. Matapos naming makausap si Dr. Ricky, agad naming binalikan si Michael upang ibalita ang mga payo ng doktor at alamin kung kaya pa ba niyang magpatingin. Bukod po sa ibang tao, sinubukan nyo po bang makiusap sa kapamilya or sa mga kamag-anak nyo po? Malalayo kasi, hindi naman din malalayo sila. Gawing Pasay pa po, paano pa Cavite, yun po. Kaya wala po talagang dahil malayo po tayo rito. Sa mga anak nyo po? Mga maliliit pa po hindi pa po kayang So, Kaya hindi ko na rin po baga chinat po para sabihan.
As in, Ganun din po, siyempre, kahit pa paano, pag hihingi po ko ng tulong po para matulungan po ako na magsama, kailangan ko pa rin po na gastos para mabigay po sa kanila. Wala po eh. Pagkakain ko na lang po pag kung sakali may pera po ako. Sa likod ng mga ngiti ni Michael, naroon ang kanyang pagnanais na sana'y may kasama siya sa kanyang laban. Sabi nga po, habang buhay may pag-asa. Ibig sabihin po, may pag-asa pa po akong gumaling kasi buhay pa po ako eh. Dahil dito minabuti ng serbisyong bayan ni Tatay Rani na muling magpaabot ng tulong. Mga grocery items, personal needs at 2,000 pesos financial assistance para maibsan kahit kaunti ang bigat ng araw-araw na laban ni Michael. Ate Rani, sa ulitin po, maraming salamat po. Sana po maging malakas po kayo palagi. God bless you po. Sa mga yapak ng ating buhay, may mga pagkakataong tila hindi na natin kayang lumakad muli. Pero sa tulong ng malasakit at pagkakaisa, laging may pag-asang muling makabangon. Tatay Rani.